Purihin ang ating Panginoon mga kapatid. So, matagal na tayo dito sa online marahil marami na kayong nakain. Dahil alam natin ng pananampalataya ay makukuha lamang natin sa pamamagitan ng hearing and hearing by the Word of God. So, kailangan merong mangaral at yung tagapangaral naman ay sadyang ito naman ay sinugo ng ating Panginoon. Kapag ganon ang daluyan to make it in God's order, merong pagpapalang inyong makakamtan. I'm not a man-made, kagaya na aking sinasabi. I'm not a theologian na nag-aral sa mga Bible school upang pag-aralan ng mga ginagawa ng Diyos sa mga nakaraan. Mga kapatid, ang Bible school ay mabuti, pero titiyakin ko sa inyo, ang taglay nito ay ang mga kabutihan ng Diyos sa mga nakaraang mga panahon na hindi tumutugma sa ating panahon, mga kapatid. Kaya si Moses, nung kausap niya ang ating Panginoon at siya'y tinawag upang puntahan si Pero ng Egypt para palayain ang bayan ng Israel. Ang tanong ni Moses, Lord, anong sasabihin ko kay Pero kung siya'y nagtanong kung ano ang iyong pangalan? At ang sabi natin, Panginoon, sa Mount Sinai, I am that I am. So, ibig sabihin, I am the ever-present God. Amen. Ako ang Diyos na nasa kalagitnaan ninyo saan mang panahon napapadako kayo. I am. Kaya nung ang ating Panginoon Yesus ay nagtanong sa kanyang mga disipulo sa Matthew chapter 16, ang unang tanong niya, anong sabi ng mga tao tungkol sa ako nga? Whom do men say that I, the Son of Man, am? So, ibig sabihin, bilang in-address ko, bilang anak ng tao, dahil ang Diyos ay nagpakita sa laman. God manifested in the flesh, in the form of Jesus. Kaya ang tanong niya, whom do men say that I, the Son of Man, am? Sabi ng kanyang mga lagad, ikaw daw ay si Juan Bautista, ikaw daw ay si Elias na propeta, at sabi ng mga iba, ikaw daw ay propeta na nagmula sa Israel. Tapos ang kanyang tanong ay sa kanila, tinunton, sabi niya, but whom do ye say that I, the Son of Man, am? Ano naman ang masasabi niyo na ako nga ang anak ng tao ay si I am? Puri ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, the ever-present God is in our midst. Ang Diyos na inyong napapakinggan ngayon ay merong taglay ng buhay. He can transform your life kung meron kang pananampalataya. Anumang karamdaman meron ka ngayon ay pwedeng pagalingin ng ating Panginoon. He is our ever-present God. He is our great healer. Puri ng Diyos. So, mamaya ang aking title, pero binibigyan ko lang kayo ng tinatawag na background about kung sino ang Diyos nating pinaglilingkuran ngayon. Siya ay buhay, hindi siya patay. Siya ay dakilang manggagamot. He's a banker also. Kapag wala kang mga finansyal, siya ay
magbibigay. Pero ang tandaan nyo mga kapatid, ang solution nito, unahin nyo muna ang kaharian ng langit. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Maraming naghahanap ng kaharian ng Diyos. Pero, did they have the righteousness? Itong mahirap mangyari sa mga taong naghahanap dahil according to Amos chapter 8 verse 11 ay tinutukoy niya ang ating panahon. Merong panahon na darating na merong taggutom sa ibabaw ng lupa. Hindi taggutom ng tinapay kundi ang hearing by the word of God. They come to and fro. Simula sa Pilipinas, pupunta sila sa Europa, naghahanap ng mapapakinggan purong salita ng ating Panginoon na mararamdaman nila na merong taglay ng buhay. So ang Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon, siya ang Diyos na inyong napapakinggan, not me anymore. It is God, and me being an instrument, just believe in His word, and you shall be transformed. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. Hebrew chapter 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Yesterday, yung mga nakaraan, nalaman natin na siya ang Diyos, pero ngayon ay yan ang problema sa karamihan ng mga relihiyon. Nung panahon ng ating Panginoong Hesus, sila ay naghihintay ng Messiah, pero sila ay meron ng taglay na sari-sariling katwiran ng Diyos. So, ibig sabihin, iba't ibang mga relihiyon sa panahon nung dumating ang Messiah, ang kanilang taglay ay ang aaral na naisulat doon sa Law and the Prophets. Pero nung dumating kanilang inintay, ay hindi nila naglala, bagkus sila pa ang instrumento para ipapako siya sa krus. Hindi kaya ganyan din ang nangyayari ngayon, mga kapatid? Ipinapako nila sa krus sa mga pangalawang pagkakataon ng ating Panginoon. Hindi na yung physical na pagbago, kundi ang hindi pagtanggap sa kanyang mensahe sa huling mga panahon. Puri ng Diyos. Amen. So, gusto kong magbasa ng mga kasulatan. Amen. Sa Romans 13:10, umpisan natin. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Ito ay sulat ni Pablo. Sabi, love work no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Puri ng Diyos. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na ibinigay ng kanyang Ama. Sabi ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nabubuhay pa, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ibinigay sa akin ng aking Ama.
At lahat naman ng nasa akin ay binibigay ko sa aking iglesia. So there is a church of the living God. Ito ay tinatawag na mystical body of Jesus Christ. Ito ay supernatural church. Hindi ito nakikita ng physical na paningin. Hindi ito naririnig. Kundi nandito na sa ibabaw ng lupa ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng fivefold ministry sa Efesos chapter 4 verse 11 to 13. Ang kanilang layunin, mga kapatid, to perfect the church, to edify the church. So, noong mga limang ito, propeta, apostol, pastor, evangelista, teacher. These are the fivefold ministry that is raging, umaalingaw-ngaw dito sa buong mundo. Hindi na natin isipin ang pandemic ngayon. If you have heard the message and the Spirit has quickened your mortal bodies, according to Romans chapter 8, verse 11, ang pandemic na ito ay walang kabuluhan. Hindi ito kinatatakutan, mga kapatid. Ang ating binasa, love is the fulfillment of the law. Ito rin yung tinatawag na agape love. Ito'y pag-ibig na banal galing sa ating Panginoong Hesus. Amen. Ito'y isang gift na hindi kayang tularan ng ating kaaway si Satanas. Itong panlaban natin dun sa takot dahil love, amen, cast out fear. Samantalang ang pandemic sa ating panahon, ito ay tila baga kinatatakutan sa buong mundo. Pero sabi ng scripture, kasulatan, when the enemy comes in like a flood, God shall raise up a standard. Ang diablo ay nag-create siya ng takot sa mga tao. Even the very Pope down, sa lahat ng ating mga political leaders, ang kanilang kaisipan is to give you a vaccine. Napakagandang kanilang mga pananaw patungkol sa paglaban dito sa hindi natin nakikita. Ang coronavirus, it is an unforeseen force by the devil. Galing ito sa pamunuan na impyerno or tinatawag na gates of hell. Pinakawalan ng diablo sa ating panahon para mag-create ito ng takot sa mga tao. Pero sa mga anak ng Diyos, para sila'y mapuspos lalo at magkaroon ng mas matatag na pananampalataya. Sa inyo na nakikinig ng salitang ito, amen, magbibigay ng Diyos ng higit na pananampalataya para tupukin ang pandemic na ito. Did you know? Even nature, they are waiting for the appearing of the sons of God. In Romans chapter 8 verse 18 to 23. Basahin nyo. Anong pakay? Nature is also groaning. Sila'y nahirapan. Bakit? Dahil sa mga activity ng mga tao, human inventions, nasira lahat ng disenyo na napakabuti in the creation of this earth.
Nawala na tayo sa tinatawag na natural law or environmental law. Nagkaroon na ng extinct ng mga ating mga wild animals na ang bahay dapat nila ay nasa forested area. Pero ginawang mga subdivision at lahat ng mga wild animals ay kinulong doon sa zoo. Ginawang entertainments. At ang bagay ng tao napakaganda, pero in the sight of God, nawala tayo sa linya ng law of nature. Kaya ang nakakamtan natin, kaunting ulan lang, mayroon ng pagbaha, kaunting lindol, mayroong mga tsunami na nangyayari, at ito'y mga instrumento lang ng kaaway para takutin ng mga tao. How much more itong coronavirus na pinangalan sa scientific name. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ito ay instrumento ng diablo galing sa impyerno upang magsasik ng takot. And what is his purpose? Takutin ang mata. Kapag sobra ng takot ang tao, saan mo man dalhin ay susunod ang tinatawag na humans. But praise be the name of the Lord. Merong mga anak ng Diyos na nagkalat dito sa ibabaw ng lupa. The fivefold ministry, they are here para bantayan ang lahat ng mga nakikinig, ang lahat na merong sinserong puso para maipamuhay ang lahat ng kanilang mga napapakinggan. We are here para bantayan kayo, isuplayan kayo hanggang sa mahubog kayo kagaya ng very nature ng ating Panginoong Jesus. To be in that perfection. Amen. Puri ng Diyos. Tingnan natin. Verse 11, Romans 13, verse 11. Sabi sa 10, love is the fulfilling of the law. And the law and the prophets in the Old Testament, there is no human, walang tao, even sa bansang Israel, na naipamuhay ang Old Testament law and the prophets. Ang sinulat ni Moses, lahat dahil alam ng Diyos na ang tao ay nagkasala at walang puwang para mailigtas ang tao. Pero nangako ang Diyos na darating ang araw, merong lilitaw na kinsman redeemer. Ito ay ang Misaya para ito'y paduguin, para bayaran ang lahat ng ating mga pagkakasala. At ito'y natupad doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. There is no Mary, there is no, ang Mary na pinangalan ng Mother of God, there is no, is not the Mother of God. Yes, Mary is the Mother of Jesus. When he was overshadowed by the Holy Ghost in Matthew chapter 1 verse 18. At ito'y nabuntis na hindi sinipingan ni Jose o sino mang lalaki. Kaya ang naipanganak na tao ay ang Jesus, naipanganak na isang birhen. At siya ang totoong kordero ng Diyos. Isinigaw ni Juan Bautista, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya ituon lang natin ang ating kaisipan, puso, kaluluwa sa pangalang yaon, Panginoong Jesucristo, dahil siyang nagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. At sa ganong paraan, mga kapatid, meron na tayong access para maipamuhay ang buong katwiran ng Diyos. Kaya sabi, seek ye first the kingdom of God.
Si Nicodemo dumating kay Kristo sa gabi dahil nahiya sa kanyang mga kasamahang relihiyon, mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang ating Panginoon, "Good Master, alam namin na ikaw ay galing sa Diyos. Ang iyong katuruan ay nanggaling sa Diyos." Sabi ng ating Panginoon, maliban na may panganak ka muli, ay hindi mo matutunghayan ang kaharian ng langit. Unless you shall be born again, you shall not see the kingdom of God. Sabi ng ating binasa, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. So, unang hakbang, repent all your sins. Pagka bumukas ang iyong puso at tinanggap ng ating Panginoon, magbubukas ng kusa yan. And then you will enjoy testification, ang pagiging born again, maintindihan mo ang makasulatan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, malalaman mo ang buong katwiran ng Diyos. Dahil sa panahon natin ay ipinigay ng buong kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang iglesia, lalo sa fivefold ministry para bantayan kayo hanggang sa magkarating kayo doon sa kapuspusan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Puri ng ating Panginoon. And verse 11, at ito yamang nakikilala ang panahon ng ngayoy, kapanahon ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa ng tayo'y nagsisampalataya noong una. And that knowing the time that now it is the high time to awake out of sleep, sa pagkakatulog niyo sa inyong mga denomination, sa inyong mga relihiyon, gumising kayo mga kapatid. Narito na ang kaligtasan ng Diyos. For now is our salvation nearer than when we believe. Nung nandun tayo sa relihiyon, tila baga tayo ligtas na kapag relihiyosong tao tayo, pero hindi naman nababago ang kaligasan ng ating mga pag-uugali. Walang nababago. Pero ngayon mga kapatid, it is very near. It is in your hearts. Lahat na inyong mga napapakinggan, ito'y pagkain ng inyong mga kaluluwa. At kapag ito'y namnamin nyo, ito'y magbibigay ng transform power. Power to transform your life. Amen. Ang inyong napapakinggan ay salita na sadyang napakainam, pero pagdating sa inyong makaluluwa, there is a reaction, it will transform your life. Ito ay ang apoy na kausap ni Moses. Amen. Sabi ni Stephen nung siya'y nagpapaliwanag sa buong bayan ng Israel bago siya patayin sa pamamagitan ng pagbato. Hindi nyo ba alam, Acts chapter 7 verse 38, hindi nyo ba alam na ang inyong ipinatay at ipinako sa krus ay siya rin ang kausap ni na Moses sa wilderness? Yung pillar of fire na kausap ni Moses, kausap ng mga forefathers natin, ay ang inyong pinatay. So, ang Diyos sa pamamagitan ng pagiging Ama, the pillar of fire who created the heaven and the earth, ay nag-aibangan nyo sa pamamagitan ng laman na ipanganak sa isang birhen. At sa pamamagitan noon, lalong nagalit.
Ang mga relihiyon kay Stephen, kaya siya ay binato hanggang sa siya ay mamatay. Pero habang siya ay binabato, sumigaw pa siya, Panginoon, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. So ito isang banal na pag-ibig. Naintindihan ni Stephen dahil sa katigasan ng puso ng sangkatauhan, binato siya samantalang siya nangangaral ng katotohanan. Puri ng Diyos. Kaya mga kapatid, naway kasihan kayo ng ating Panginoong Jesucristo. You must be born again, repent for all your sins, and accept Jesus Christ as your personal Savior, and ye shall be saved. Amen. Tuloy natin, mga kapatid. Verse 12. The night is far spent, the day is at hand. So, ibig sabihin, ang madilim na panahon ay masyado ng malalim. Sabi nga, and the day is at hand. So, ang liwanag ay nandyan na. Kita nyo, Zechariah chapter 14 verse 7, itong panahon ng kanyang sinasabi, pagdating ng isang madilim na panahon ay magkakaroon ng liwanag. At ito ang tinutukoy ni Prophet Zechariah. Kung titingnan, babasahin nyo, merong panahon na hindi mo matukoy kung itong liwanag o kadiliman. So, ibig sabihin, takip silim. Anong ibig sabihin mo, Pastor? Sa dami ng relihiyon, sa dami ng denomination, ang mga pangkaraniwang tao, hindi na nila matukoy kung nasaan ang katotohanan. Dahil lahat ng mga relihiyon ay nag-aangkin na sila'y totoo. All denominations, mga pastor na aral galing sa mga tao. Pero pag tinuloy mo sa pagbasa, pagdating ng gabi, and at midnight, there shall be light. Mag-alas 12, mga kapatid, masyado nang madilim ang ating paligid. There is tension everywhere. Nakahanda na lahat para sa World War III. Itong tinatawag na Battle of Armageddon. World War I, nag-umpisa 1914, and nagkaroon ng kapayapaan November 11 at 11 a.m. in the morning. Nakita nyo? November is the 11th month, 11th day of the month, and then 11th hour of the day. Nagkaroon ng ceasefire na walang sulat. Sila'y napagod. Patayan na lang ng patayan. Lahat na lang walang mabuting ginawang digmaang ito. Pero sa mga kalangitan, merong sumigaw ng anghel. Wait. Ibig sabihin, karoon ng kapayapaan dahil nangyari on the 11th month, 11th day, 11th hour, there is an 11th hour worker. Kaya dumating yung propeta ng Diyos in Revelation chapter or Malachi chapter 4 verse 5 and 6 to restore our hearts back to our apostolic fathers. Kung ano itinuro ni Pablo ay siya rin ang itinuro ng propetang ito para ang ating mga puso ay ma-restore back. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa ating mga lagad, Peter, James, and John, nung isinama niya doon sa Mount Transfiguration.
Mababasa niyo yan sa Matthew chapter 17, verse 1 to 10. Na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagliwanag doon sa tuktok ng bundok at nakita ni na Peter, James, and John ng kanyang kausap ay si Moses at saka si Elijah. At nung sila'y bumaba, nagtataka sina Pedro at sila'y nagtanong, Panginoon, sabi nila ay mauna muna si Elijah dumating. Ang sagot ng ating Panginoon, truly, Elias shall first come and restore all things. But Elias is come already. At nakita na kung anong nakasulat para sa kanya. At naintindihan ng tatlong disipulo na tinutukoy niya ay si Juan Bautista. Pero yung Elias to restore back patungo sa ating mga apostolic fathers sa ating panahon. Merong Elias na dumating pero hindi nakilala ng buong relihiyon, mga denomination, tinanggihan nila. When a voice came in 1933 habang siya nangangaral sa Ohio River, sabi ng anghel ng Diyos, as John the Baptist forerun the first coming of Christ, ye shall forerun a message in His second coming. And that message is the restoration of our faith, of our hearts, back to our apostolic fathers. Ngayon, na-restore na ang ating mga puso, mga kapatid. Ibig sabihin, talagang founded in Jesus Christ, revealed. Amen. And then, here comes the seventh messenger or pangpitong anghel na hawak ng ating Panginoon in His right hand. In Revelation chapter 1 verse 20, there are 7 stars in the hand, in the right hand of our Lord Jesus Christ. And the 7 stars are the angels of the 7 church ages, mga panahon na nagdaan. At ito'y narinig nyo nabi in the Bible study about the church ages simula nung 53 AD at Ephesians hanggang sa ating panahon, Laodicean Church Age. Binubuo naman ito ng character Revelation chapter 3 verse 14 to 22. Amen. Purihin natin Panginoon. And in Revelation chapter 10 verse 7, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. So, ang misteryo ng Diyos ay kakainin ngayon ni John the Beloved, which is the time of our bride of Jesus Christ in the last days to go unto perfection. Kaya nga sabi sa Revelation chapter 10 verse 11, nung nakain ni John the Beloved ang open book na taglay ng mighty angel in Revelation chapter 10 verse 1, at yung mighty angel nakaapak ang kanyang mapaa sa dagat at sa lupa, and in his right hand is an open book, that is the mystery of godliness. The mystery na kinain ni John the Beloved. Sabi ko sa inyo, nung sinabi ng boses galing sa throne of God, thou must prophesy again, eto na ang panahon natin. Ibig sabihin, ipapangaral mo muli
sa buong sanlibutan, nations and tongues. And these are the fivefold ministry in our days. Yung iba napagod, na natili na lang sa baba, natakot sila na pumaroon pa sa mas mataas na lugar ng kinalalagyan ng ating Panginoon. Pero lahat ng pinahayagan, mga kapatid, ang mga pastor, propeta, evangelista, teacher, apostle, sila'y nagpapatuloy, kaya umaalingaw-ngaw dito sa buong mundo, sa bawat bansa, ang mensahe ng kapanahunan. The same words, just like Malakay chapter 4, verse 5 and 6, as the Lord said unto Elias, unto a man, as John the Baptist forerun the first coming of Christ, you will forerun a message. That is the sounding, or ito yung shout na maririnig doon sa parable of the 10 virgins, Matthew chapter 25 verse 6. There was a cry made, Amen, behold, the bridegroom cometh. Ito yung mensahe. Ito ang inyong napapakinggan ngayon, mga kapatid. It is the message coming from the throne of God. Sabi ko sa inyo kanina, God is omnipresent. He is the I am. Malayo kayo, nandito, magkalayo tayo mga kapatid, pero magkalapit dahil sa salita ng Diyos. Wala man lang tayong fellowship face to face, pero meron tayong fellowship sa salita ng Diyos. Dahil ang taglay ng salita ng Diyos ay ang buong kapangyarihan ng langit at ang lupa, mga kapatid. Amen. So, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. Ibig sabihin, alisin natin ang kapangyarihan ng kadiliman sa ating mga buhay. Anong kapangyarihan ng kadiliman? Alisin ito ng ating Panginoon. Wala kayong kapangyarihan para alisin ito. Anong kapangyarihan ito? Galatians 5:19, gawa ng laman, the lust of the flesh. Sabi rito, cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Amen. So, alisin natin ang gawa ng kadiliman at isuot natin ang tinatawag na armor of light. And what is that armor of light? It is the righteousness of the kingdom of God. Tingnan natin sa ibang. Let us walk honestly, verse 13, as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering. Chambering is kalibugan, and wantonness, kahalayan, not in strife, pagkakahalit, and in vying, pagkakainggitan. Alisin natin lahat ng ito, mga kapatid. At sabi sa verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Sa Tagalog, kundi bagkus isagbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. So, ibig sabihin, ang buong katwiran ng langit ay nasa ating Panginoong Jesucristo. So, lahat na inyong mga napapakinggan ngayon ay ang buong katwiran ng kaharian ng Diyos. At kapag ito'y
nakain nyo ng buong buo, God in the form of the Spirit shall come into you perfectly. Sabi, put on the Lord Jesus Christ. So, isuot nyo ang buong baluti ng kapangyarihan ni Kristo dahil sabi natin, Panginoon, all powers in heaven and in earth was given unto me by my Father, and what I have I will give it into my church. And what is the church? The mystical body, a supernatural church, an invincible armies of the living God, founded upon a rock, in chapter 16 of Matthew, verse 18. Sa verse 19, meron ka ng kapamalaan to bind Satan in earth. Lahat ng inyong sasabihin dito sa buong mundo ay bibigyan ng kapangyarihan ng langit. What you shall bind on earth, it will be bound in heaven. So, ibinabalik ng ating Panginoong Jesus ang kapamalaan ng tao na nawala sa panahon ni Adan. Kaya ang COVID-19, kung ito'y makukuha niyong kapayagan, magpasalamat kayo. Amen. Hindi kinatatakutan. Ang tao dahil nandun sa 5 physical senses of sight na nabubuhay at ang pandemic na ito, ang coronavirus, ay hindi nakikita. It is an unforeseen force kaya nag-create ng takot. At nakita naman natin na napakaraming namamatay dahil sa COVID. Pero ang panlaban nito, mga kapatid, sabi ko sa inyo, sabi ko sa aking mga co-faculty, co-right. And what is co-right? Crown of righteousness. Kung merong coronavirus, merong corona righteousness. At kapag ito'y naisot nyo, sabihin natin ng crown of righteousness sa nandito lahat, mga kapatid, sa Ephesians 6 verse 10. Tingnan natin. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, ibig sabihin, nasa atin ng buong katwiran ng kaharian ng langit. Verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. The wiles of the devil right now, at present, at meron pang darating, is the COVID-19. Meron pang mas malakas na darating, kaya sabi, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Hindi natin nakikita kapangyarihan nito ng hangin. Ang panlaban natin ay hindi rin nakikita. Pag-ibig ang pinakadulo nito, mga kapatid. Mamaya, kapag meron pa tayong time, let's cite what is the armor of God in other epistle. Verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Ngayon, mga kapatid, the most evil age. Sa lahat ng panahon ay nandito tayo, mga kapatid. To withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace.
Verse 16, above all, taking the shield of faith. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Para panampalatayaan natin lahat ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang pag-ibig na banal na galing sa Diyos, it will cast out fear. And you have the shield of faith, wherein ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. The sword of the Spirit is the word of God. Amen. The sword of the Spirit, which is the word of God. Verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ibig sabihin, mamaya mananalangin tayo to supply all your spiritual needs. Amen. Sa ibang epistle, 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8, purihin natin Panginoon, luwalhatiin ang pangalan natin Panginoong Hesus. Verse 5, 2 Peter chapter 1 verse 5. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. Pagkatapos kang manampalataya sa bawat salita ng Diyos, ay magkakaroon ka ng virtue. Ito isang galing. It is an strength, power that radiates in your spiritual realm, palabas sa iyong katauhan. One example, nung merong isang babae na 12 taon na to, na inagasan siya ng dugo at hindi napagaling ng doktor, pero nung dumaan ang ating Panginoon, nagkaroon siya ng pananampalataya. At sa pananampalatayang yon, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Jesus na ito, ako'y gagaling. Nakipagsiksikan, pero dahil sa kanyang pananampalatayang yon, nahawakan niyang damit ng ating Panginoon. And the Lord said, who touched me? Sino umawag sa akin? Sabi ng kanyang disipulo, Panginoon, siksikan ng mga tao, maraming humahawak sa iyo. Bakit itinanong mo na, bakit tinawagan ka? At sabi nating Panginoon, naramdaman ko, virtue come out of me. Dahil sa pananampalataya ng babaeng inagasan ng dugo, 12 taon, mahawakan ko lang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. At ang virtue o virtue lumabas sa ating Panginoon at gumaling yung babae. Nakita nyo? Meron kang pananampalataya, meron ka pang virtue. Purihin na ating Panginoon. And to virtue, knowledge. Nandito na tayo, pinag-aaralan natin ang buong kapuspusan ng salita ng Diyos. Sa panahon ito, wala nang sikretong Diyos. Inyong naririnig ngayon, meron kayong tinatawag na kaalaman tungkol kung sino ating pinaglilingkurang Diyos na nasa ating kalagitnaan ngayon. And to knowledge, temperance, purihin ating Panginoon. Maski saktan ka man sa pamamagitan ng mga salitang minumura ka na, pero nagagawa mo pa rin magtimpi. Why? Ito'y galing sa ating Panginoon. Temperance. And to temperance, patience. Meron kang nararamdaman na hindi maganda, pero you take it patiently. Amen. And then, to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. So, kung nakita nyo na yung
stature of the perfect man doon sa pyramid, merong faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Naka-parallel doon sa 7 church ages. Tapos, merong capstone doon sa pyramid. At ang nakalagay doon is love. And to brotherly kindness, love. Ang pag-ibig na banal ng Diyos, hindi ito kayang gayahin ni Satanas. From faith to brotherly kindness, ay marunong si Satanas yan. Magkukunwaring anghel ng liwanag. Pero pagdating sa pag-ibig na banal ng Diyos, he cannot imitate. Kaya nga, ang pag-ibig is the fulfilling of the law. Tayo ay tinaguriang benepisyaryo sa panahon natin upang maranasan natin na maging kagaya ng ating Panginoong Hesus. Gagamitin niya ang kanyang mystical body para mangaral muli dito sa sangkatawan. If you believe na inyong napapakinggan na namumutawi sa aking bibig ay ang ating Panginoong Jesucristo. At maraming denominasyon, relihiyon, ipapago muli nila, hindi tatanggapin ang mga salitang namumutawi. Diba sabi nating Panginoon, I will go away. Ako'y pupunta na sa aking Ama at hindi na ako makikita ng mundo. Pero kayo, tinutukoy niya ang kanyang iglesia, makikita niya ako dahil I will be with you, even in you, unto the end of the world. So, from the whole days ng church ages, is our comforter, the Son of God. Pero sa panahon natin, where perfection is to be attained, after we gain perfection, na ipamuhay natin ng buong buo, mamamatay tayo sa kalayawan ng ating mga laman. And then, the Lord Jesus Christ shall step in, sabi niya, I will be in you. So, si Jesucristo ang siya ang usap ngayon, pero ang nakikita nyo ay si Pastor Mauro. Who can believe it? Sinong maniniwala na si Kristo ang inyong napapakinggan? At ang mundo, ang makikita nila ay tao. At hindi nila paniniwalaan ang salita ng fivefold ministry. Karamihan. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 11, because of the hardness of their hearts, marami ang maniniwala sa kasinungalingan. They will believe a lie. Puri ng Diyos. Ang manag ng Diyos ay mananatiling na kay Kristo hanggang sa panahon ng paghagaw, mga kapatid. When we reach the fullness of Jesus Christ in that mystical body and invincible armies of the living God, there shall be a resurrection of the dead in Christ. It will be gathered around the word of life, around the word of God, and we shall meet the Lord in the air, His corporal body, and we shall be ever with the Lord. Puri natin Panginoon, mga kapatid. So, lahat ng armor of light, lahat ng ating mabinasa sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8, kapag ito'y na-possess nyo na at talagang nag-a-abound, it will not barren you. Hindi kayo kaya na hindi kayo magbunga. And the fruits of the Spirit
You can read that in Galatians chapter 5, verse 22. Ito na yung bunga ng Espiritu, mga kapatid. Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love. Define love ito. Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Mga kapatid, hallelujah. I am a pastor by the revelation of Jesus Christ. And if you believe in your heart, there is power that can transform you from darkness going into that light. Ang liwanag ay ang katwiran ng kaharian ng Diyos. Ang liwanag ay ang panibagong buhay na na kay Kristo. You will become a new creation. Accept the Lord Jesus Christ. It is the only name that has power to change your life. Luwalhatin ang pangalan natin, Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin, at ako'y mananalangin para sa inyo, mga kapatid, na sadyang nagbibigay pugay upang magkaroon ng kaganapan, hope of salvation. Panginoong Jesus, sa lahat ng nakikinig, hiniling ko po na bigyan mo ang kapangyarihan ng iyong masalita upang mabihisan sila ng iyong buong katwiran ng kalangitan, the kingdom of heaven and His righteousness. Bilang iyabang lingkod, Panginoon, na ikaw din ang siyang nag-commission bilang pastor, ako'y nagagalak at nananampalataya na lahat ng namutawi sa bibig ng iyabang lingkod ay merong buong kapangyarihan galing sa kalangitan upang mabago ang aking mga constituents. Lahat ng mga nakikinig, oh hallelujah, ay magkaroon ng kapangyarihan ng inyong mga salita sa pamamagitan ng pillar of fire na pumasok sa kanilang mga katawang panlupa, sa kanilang mga puso, Panginoon. You have the power to transform them. Lord God, thank you. And may we rest in that salvation, having peace in our mind, joy, and divine love, which is the capstone, fulfilling the law, which is grace, grace, grace. Puri ng Diyos, mga kapatid, anumang inyong nararamdaman ngayon, just believe He is our great healer. The word of life that you have heard, and if you believe, it will transform even sickness, anumang klase ng karamdaman, cancer man, COVID positive, lahat ng ito ay pupugnawin ng kapangyarihan ng Diyos. The Spirit of life and our fire shall consume sa lahat ng inyong nararamdaman na gawa ito ng kaaway. I pray in the name of the Lord Jesus Christ to absorb in your life all the power of healing. Amen. I pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Puri ng Diyos, mapasa inyo ang kapangyarihan ito to transform your life. God bless you all, mga kapatid. Puri natin, Panginoon. Rejoice. Enjoy the life of Christ. And the life of Christ is in His Word. Amen. Praise be the name of the Lord.